ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga adlaw ka na itong tanan o welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta? No? Okay pa ba, madaya? Ito, mga igala, eh. Kamusta man itong palibot diyan, no? Dagang salamat tayo sa tanang mga, mitabang, no? Grabe itong sunog kagahapon, mga igala. May piapi, no? Again, no? Luit ang mga kandira mga igala nga damay, no? Daghang salamat sa itong makabomberohan din aming yung assist, no? Ato ang Davao City Fire District, volunteer fire groups o mga barangay firefighters mga igala, no? O ato ang, of course, ang ato ang City Disaster Risk Reduction Management Office, no? Kauban dira mga igala ang ato ang Central 911, no? Ito mga auxiliary, daghang salamat sa inyo pagtabang, no? Although 400 mo to kabalay ang nakuan kagahapon mga igala, pero ay nako, daghan kayo ba pero minsan lang ganyan lugar ay usa kay hinungdan gid sunog gid mga igala, no? Usa kay kuan gid ato, no? Well, mingon mo kalayo. Mingon ta kalayo, usa kay kuan ba? Asa nagsugod, usa kay tinubdan. Makalagot lagi ng kuan ba no, daghan kay mga damay anang tungudan ng katangahan, jumper, tipid, no? At the expense ng unaan eh. Di ba? At the expense, magtakatipid ka, pero pero ang danyo sa inyong kuan, ang danyo sa imong silingan, no? Papailabot sa kahasol ng imong nahatag. Di ba? Tipid ta. Ngayon na, yan ang kuryente, kanang magtipid ta, kanila nga wire to paliton. Tipid ta, palitag ka ng mga kuan. Ngayon, kanang mga substandard na mga appliances. No? Pagkura kita naghisgot ang agahapon gani, no? Pero, bitaw, no? Ingon na to, may makamando kay naman kay kakaya. Dako man kagkuan, rasta naman ka. Lagi. No? Tanawa karon ang himong kuan consequence imong pagtipid, no, nga nakadala sa informal settlement, nagpuyo, no? Pero wala ka balabitaw sa itinong dansunog. Pero, mo man kasagaran, no, mag-charge, bisag,
Diyos ko. Anyways, bisa nga igala unta no, makarecover kay nagi ko kay ila diha mga igala kauban pa lang mo sa buhat pod mga igala. Naigo na pod, nadamay na pod. No? Mo na isa sa mga kuan ako kung gikalain mga igala. No? Ikaduha gyud. Nya sila grabing amping. No? Kinatagam na di sila gusto nga mahimong dahilan. Purnay lain diha. Diyos ko ninyo. Ay! Ito mga igala, dinito sa ito isugutaran mga igala kung nasa may hatag na og pahayag ang ato ang Department of Education Region 11 mga igala kabahin sa mga hungihong mga igala no sa storya diya sa kabukiran nga nandoy mga nagahimo do kalihukan mga igala para mabalik sa salugpungan schools dinha sa ato ang mga kabukiran mga igala mga dati sakop nila bitaw pero kana lagi wala pa igo nga basis mga igala or silang monitoring wala pa may na monitor ang ato ang at Department of Education. Pero well, siguro man sa to ang DepEd 11 may gano'n no pinaagi sa ilang tigpamaba nga si Sir Dodong Atilio mga igala na wala man sila nag-lower down sila ang guards mga igala in terms of kining nila sa ilahang mga kining ilahang pag-monitor ang mga salugpungan schools kay nung duman na itong mga igalang salugpungan kauban ng alkalde dito sa may Caraga region no gipasarado tungod sa ubay-ubay nga mga violations nga nakita mga igala no sa Department of Education. So mo na ang mga igala hinungdan pero amot na kaya karon mga igala no kay medyo malinaw na ba yan no ana ba si Major Gadot mga igala, no? Major Ruben Gadot mga igala, nagpabilintang malinawon mga igala. And wala po tayo nakuha po ng mga, wala naka-encounter dito sa, especially sa area of responsibility, like there's Tibok Davao region, pipila ka lugar sa Agusan del Sur, Norte, naapod sila area dito sa may Sarangani, North Cotabato, Bukidnon, wala na kayo sila na-encounter mga igala no kay Kungkol kay padayon walang internal security operations mga igala and that internal security operations mga igala apil naman diha ang pagpangita mga igala no pwede lang daw siya pagpangita gid daw no apil na dira tong nila paghimo ka ng mga community outreach program, di ba? Apil na silang internal security operations. But anyways, may gala balik na diri sa salugpungan school. So, mo na may gala no, gitubag pod ni Sir Dodong Atilio mga igala no, or Sir Jenilito Atilio mga igala ang issue no nga ang DepEd mangud daw kay kanang dili gud maabot dito sa mga bukid or something na issue nga iyan ang gitubag mga igala. So anyways, may gala di na ta maglangan ato na paminaw no ang nahimong pahayag no ni Sir Dodong Atilio mga igala tigpamaba sa Department of Education 11 mga igala kabahin sa mong issue no sa gipahiga iyan ang gipamahayag mga igala sa gipahigayong Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Paminaw na to ni. Insofar as DepEd is concerned, we haven't monitored any information relative to the so-called effort to resurrect the operations of schools, which in 2019 we decided by virtue of very concrete facts, evidences, and conduct of due process, we decided to suspend their operation. Katong mga eskwelahan nga gikonsidera nga under sa salugpungan Tatano Ikanugon Learning Center all over Region 11. As of current, because my office, the Quality Assurance Division, is responsible for the effort to peruse applications for private and public schools, makumpirma na mo nga wala mi na monitor. But nevertheless, if there are information like say for this example, yung palagay nila kung na ay aso, doon ay kalayo, then this would be an appropriate venue for the department to really ensure that we can cover our areas of responsibility, looking into
probability or the likelihood or the possibility of the resurrection of operations. But then again, as we speak, wala monitor pa. We don't receive also reports from our DepEd offices scattered all over Region 11 nga doon natay nabantayan nga ingon yaning matang sa operation. On the part of DepEd Quality Assurance Division, medyo dunay kanisdanan nga maka secure og government authority permit ang usa ka institution sa paningkamot nila nga malegalize ang operation because very stringent po ang requirements and ang pag-insure nga ang usa ka entity before mahatagan o government authority nagsubay gayud siya sa regulasyon sa ato ang mga balaod. Labaw na, we wanted to protect our children, so very stringent yun na siya kayo. Natay na monitor katong video, but it actually not, it didn't emanate from Region 11, but it's elsewhere. But nevertheless, if there is lagi isa kung nagkikaingon a situation or incident like this happening elsewhere, then great is the probability that there is also something happening here. But let me reiterate, wala pa mi na monitor as current, but it doesn't mean that we are lowering our guards down. Naay mga storya dito sa kabukiran no nga mao daw nga nado ko ni clamor daw kuno nga nagakatag no nga ibalik na lang sa lubungan. It's because naday karon daw nga mga panahon dili na daw wala pa daw mga schools daw gikan sa DepEd nga makaabot sa kabukiran. Thank you. Unang-una, sutaon na to asa nagikan ang information, asa nagikan ang sentimiento. Because ang peddler sa sentimiento would speak already of the intent of that particular information. Kung ang peddler sa information is really speaking their hearts out, they are aware of the fact nga ang Department of Education has established a lot of schools already in the bundoks, in the palpang areas, in the hinterlands. Natay requirement, kay dili man ta pwede magtukod o eskwelahan bisag asa lang no kagustos tao nga diri gyud siya magtukod tukuran ni modayon basig mapareha karon ang sikat nga karon is flood control projects. Ang basin unyag magpataka lang po ng Department of Education, basig musikat na po in the days coming will be flood control, ghost projects. Ang basig magpataka ang DepEd o pagpanukod, kinamatay requirement nila, dili na musubay sa requirement, kaya gusto lang ni Talpulano nga tukuran ang iyang lugar, although 5 lang kabuok tao na dito. Basig ang sunod niya, ang musikat is wasted school building projects and dead school buildings because wala na may magpadayon. Imagine that we will be utilizing millions of taxpayers' money just to establish or just to erect, construct one school building. Magbutang kag teacher diha, magbutang kag mga amenities, magbutang kag mga ubantang magagiginahanglan. That is millions of taxpayers' money. That's why nagita gitawag nga requirement. Kanang nga nagsigig istorya nga ang DepEd is remiss of its task of constructing schools. Well, maglatagay ta og datos nato. Unang-una, we wanted to know kinsa mo. Because we wanted to see if you are the same groups or individuals or representatives of the organizations who were actually in support of the organizations before. No? So by sa ating datos, we already have established more than or close to 500 schools in the region, specifically in the areas where
nahimutang sa mga lagyo kayo. We have 409 schools that we established since 2015. And out of these 409 schools, natay 262 schools nga gitukod gid nato. And then we have also employed the so-called conversion of schools. No? Kanang conversion of schools, ang elementary school, i-convert siya, lungagan siya og secondary. Kung secondary school lang siya, lungagan siya og elementary para makater ang community. So, with all of these things that we're doing, and then we're putting in human resource like mga teachers nato ug uban pa, we have actually addressed the problems in the hinterlands. Again, usman ako just would like to educate all. Ang pagtukod og eskwelahan dili subay lang sa kagustuhan ni si bisan kinsa. You have to consider the population. Because the school should be a living establishment or living entity. DepEd cannot stomach the reality that just to respond to the sentiments of these so-called very very good individuals, magtukod dahil tag-eskwelahan. Because again, that might be a waste of resources. So what are we doing? Kung naay pinakaduol ng eskwelahan din we will adapt the area, magbutang ta og kanang alternative learning system, magbutang ta og mga pamaagi para maedukar ang area gihapon. Bisan pagpila lang kabuok ang tawo nga naa dinha. Because that is the business of DepEd to provide education. But in the balance of all of these things, we have to also consider the appropriate allotment of all resources. So ingana na siya. Kanang giingon nga wala nagkulang, well, I would like to believe that that is just a scheme to somehow boil up the sentiments of people. Ikaduhang punto nga gusto na kong emphasize is we are actually looking into the probability that schools of the same color will intend to resurrect by another name, another corporation, another SEC registration, another entity, totally another entity. Of course, they cannot bring their name, the former name anymore, or names anymore, because we're dealing with so many in the entire country. They cannot bring their names anymore, they cannot use it anymore, because that would be an immediate red flag. Because na naman tayo experience. Ang punto lang is, basin o magbitbit sila laing organisasyon, laing pangalan, lahi na po ng structure, o lahi na po ng mga individuals involved, but the same intent, the same color, and actually the same heart, soul, and flesh of the former organization. So, ginabantayan na muna pagmayo, specifically my office, ang Quality Assurance Division. Kaya kami ang nagatanaw niya na recommending to the regional director nga morning dapat nga aksyon nato sa every application of government authority or permit. So, mga ito mga igala, ang pahayag ni Sir Dodong Atilio mga igala, ang ating pamaba sa Department of Education Region 11 mga igala. So, mga ito ang ato ang pahayag wala pa na monitor wala pa na monitor katupo lang kuan wala katong ginaingon gid mga igala to yung ikaduhang tubag ba sa akong pangutana ana siya nga kuan gid daw naay mga parameters on how to build a DepEd school sa kalugar ilang man tanaw pila ka bata na dinha unsa ba ang kuan unsa ba pila ka mga bata ang nadiha population sa isa ka community bago sila magtukod og school pero namang gyapon sa nanay school silang community dito gyapon mo eskwela sa dito gyapon mo eskwela sa layo para sa mga taga Bunawan mo eskwela gyapon Santa Ana National High School nga naman ta sila kanang ilahang AL Navarro National High School or elementary ba
Daniel Perez Elementary School. No? Eskwela gyapon Kapitan Tomas. O bro, choice man na nila ba pero luoy pa mga bata po kung layo sayog mata para ana. Nga ang ingon nila kay nganong diya sa Kapitan Tomas kay kwan daw semi-private. Well, there's no such thing as semi-private oy. Unsa mo? There's no such thing as semi-private. Monok din ingon sa inyo wala gyud ano. Pareha na isa ra nag curriculum kay DepEd schools na, no? Isa ra nag training sa mga teachers, no? So dili no wala gyud anak nga mga butang no nga ingon na semi-private. Nara po na sa mga bata pod. Kung i-deload pa gyud ng mga teachers sila kuan, sila mga admin ng mga works, basin mas munindot pa siguro ang ato ang kuan. Ang kalidad sa edukasyon bisag asa nga eskwelahan mapabukid man o mapasyudad, no? At lang. Anyways, may gala balik kita man lang sa mga importante pahinumdum ning ato si Biana. Balik kita mga igala din sa ato panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas Kauban ni Armando Finiquito mga igala. Yes, mga igala, no? Kumusta man gyapon mo dala, no? Kumusta man gyapon ta mo, no? Nagulan na ba sa inyong lugar karon? Nalaba mo kuan, no? Ang ba mo dala nasa opisina, no? Opisina, gatanaw sa akong live, gatanaw. Chari, lagi labi nagatanaw, magtanaw no? Sa akong monitoring permente sa akong live mga igala, no? Kay, wag gatanaw. Lagi lang, ato nila kay, kung makaagi, well, muna siya, no? Kanang serbisyo naman nga tuwa din ni mga igala, no? Trabaho, rapod, no? So, kung naay mo tanaw, okay. Kung hindi mo tanaw, okay, rapod, no? So, ito mga igala, anyways, mga igala, dinita sa ito ang, ano, niyadtong Martes, mga igala, no? Niyadtong labayng sesyon, mga igala, no? Gipasidunggan sa ito ang Davao City Council, mga igala, no? Ang pipila ka mga, kuan, mga igala, no? Equilibrium Science Olympiad, no? O International Mathematics Olympiad, mga igala, no? Nga nakakuha og nga nakadaog, no? Sige pahigayon nga kuan, no? Sani? International Equilibrium Science Olympiad and Philippine International Mathematical Olympiad nitong September 19, 2025 at September 19 to 2025, no? Dito sa Cebu man, no? Lagi sa Cebu. Actually may gala na sila yung mga kuan, sa ato ang international kuan mga gala, International Equilibrium Science Olympiad, no? Finals dito sa Cebu. Nakadaog og silver kini si Daenerys Remfort Esqueleto mga gala, no? Naka-silver usab mga gala, no? Si Jesugel Jamir Magalong, Magalong, no? Tapos naka-gold pod, no, mga igala, o podium finisher si Darlik Sven Tripoli, mga igala, no? Tapos first runner-up, libre ko. Tapos silver pod si Daniel Lakshmi Esqueleto, mga igala. Kuya ni mga wataan ni, no? Tapos sa Philippine International Math Olympiad, mga finalist sila Mikael Jacob Duron, mga igala, no? Silver. Si Darlix Ven Napod Tripoli, silver, no? Tapos si Daniel Lakshmi Esqueleto, silver pod, mga igala, no? So congratulations day sa ato ang mga coach pod, no? Mga coach sama nila Ma'am Sharina Reginaldo, Sarsar Drogo, Coach Arlene Joy Katubig Dumigsi, Coach Sheila May Pansoy, no? Tapos si Coach Nathaniel Pablico, no? Coach Dr. Paulino Anga. Tapos Nathaniel Pablico, sila na yung mga igala, no? Mga coaches, congratulations day sa inyo, ha? O sa inyong mga bata, no? For guiding our children, no? So anyways, mga igala, ipasidunggan ni sila mga igala, no? Sa milabayang session, mga igala, pinagi sa kaning privilege speech, no? Ni Councilor Antoinette Prinsipe Castrodes, mga igala, no? Anyways, mga igala, hindi na maglangan, ato na paminawan, mga igala, no? Ang pagpasidungog sa ato ang konseho, mga igala, no? Pinaagi ni Councilor Antoinette Prinsipe Castrodes, mga igala. Minaw na to.
City Special School and thank them for gracing us with their presence today. The city government of Davao is truly honored to celebrate this great joy and pride of global excellence, competence, and representation made by 5 young Davaoenyo gifted scholars who won 2 gold awards in primary categories 5 and 6 and 11 silver awards in the primary categories 2, 3, and 5 during the 2025 International Equilibrium Science Olympiad or IESO Finals and 2025 Philippine International Mathematical Olympiad or FIMO Finals. The IESO and FIMO were held last September 19 to 22 at Cebu Institute of Technology University, participated by 1,700 delegates on site from all over the globe and 2,000 delegates online. Now, we honor and commend these competitive 5 young Filipino Davaoenyos and scholarly science Olympiads and math meets with such pride. Joining us today are their coaches and mentors and parents and school principal, Ms. Maria Ligaya Romero. Pleasant afternoon, ma'am. As I call on the students' names, please rise and be recognized together with their coaches and mentors. Dalrix Ben Tripoli, Primary 5 category Gold Award and podium finisher, first runner-up in the International Equilibrium Science Olympiad, and Primary 6 category Silver Award during the Philippine International Mathematical Olympiad under the guidance of coaches Sheila May Pansoy, Sir Nathaniel Pablico, and Dr. Paulino Anga. We also have Jessica Hamir, A. Magalong, Primary 3 category Silver Award during the IESO with Coach Arlene Joy Dunixi. We also have Daenerys Renford Escleto, Primary 2 category Silver Award during the IESO under the mentorship of coaches Charina Reynaldo and Race Me Bedlar Kaya. We also have Michael Jacob Duron, Primary 5 category Silver Award in the FIMO, guided by Coach Sir Nathaniel Pablico and Dr. Paulino Anga. And unfortunately, Danielle Laxmi Esneto, a Primary 6 category Silver Awards, both by the IESO and FIMO, guided and represented by Coach Sheila May Pansoy. Unfortunately, she is not able to attend because she is already enrolled with the Philippine Science High School. Let us all give them our heartfelt applause for their academic excellence and victory, and continue to appreciate, support, and give gratitude to these young science Olympiads and math meets for marking Davaoenyo pride in the world stage. We look at our city's future forward with much hope and joy because of the success we share with these young scholars who competed well through discipline and hard work in international mathematics and international equilibrium science Olympics. They are living proof of the next generation of geniuses who are ready to bring and inspire innovation through our city and country's national development. At this juncture, Your Honor, may I be allowed to submit a resolution recognizing, congratulating, and commending the students of the Davao City Special School for winning the International Equilibrium Science Olympiad and Philippine International Mathematical Olympiad and excellently representing the city in the international stage. May I forgo with the reading of the whereas clause and proceed directly to the resolutory portion. Wherefore, be it resolved as it is hereby resolved, the Sangguniang Panglungsod of Davao City recognizes, congratulates, and commends the Davao City Special School students, Science Olympiad and Math meets for their exemplary awards and exceptional competence in representing the city of Davao, Philippines, during the 2025 International Equilibrium Science Olympiad and Philippine International Mathematical Olympiad. Resolved further, the copies of this resolution be furnished
to the Davao City Special School and concerns to the Science Olympiads and Math Meets, their parents, teachers, and mentors for their information and record. I move for the approval of this resolution, Your Honor. A motion for the approval of the resolution and its second will be seconded. Any comments or remarks? There being none, resolution is approved. Finally, Your Honor, since the kids are here, may we request for a photo opportunity with all the members of the 21st Sangguniang. Okay, Chair declares a recess. So mga to mga igala, no, ang pagpasidungog, no, sa ato ang mga Math Olympiads o Science Olympiads mga igala, no. Diha sa Davao, kung hindi siya mga igala, sorry, wala akong gikan siya sa Davao City Special Education High School ba ni sila? O elementary. Davao City Special, kung mga igala, no. So, may nga mga bright sila mga igala. It's because nasa curriculum diha mga igala nga medyo advanced, compared sa other regular schools mga igala. Tapos gamay ra po na ilang population, tapos ay mga special training. Sa kaya mo na sa ubang mga schools ba, pero sa kadaghan po nga population kala sila mga igala sa Davao City Special School mga igala. No, kan maguna sila kanang kuana sila limited lang nga makasulod diha, no. So naginay cut off gyud, no, unlike sa kuan nga nagi free. Actually mo gunang kuan pud mga igala, no, dugay naman nga patakaran pud sa maong kuan, no, ang mga eskwelahan mga igala, although they are also DepEd schools, no, pero namo guna sila kanang gina-maintain din na kay ang kanang eskwelahan ng mga igala, no, para may sa mga tunay mga special needs, no. So kung na-special needs, pwede na dry yung kwan. Pero kung kwan, ito mo sa regular schools, no. Anyway, mga igala, kwan ano? Mo ka na naglangkob sa itong programa, medyo sayo-sayo ta, medyo i-relax na lang na to ang final kwan na to karon, no? Final half na to mga igala sa to ang tulumanong karon kwan. Kay it's a weekend, no? And dapat mag-relax, no? Pahulay, no? Para kwan, pahulay ka na, pahulay yun, no? Uninterrupted na pahulay, walay disturbo. Sorry. Ito mga igala, sa ngalan sa Libok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala, ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.